to high school. Everything was smooth. The challenges began when I entered the college level. Simple lang ang buhay namin. Tatay ko magsasaka at nanay ko naman tumutulong sa kanya. Mahirap ang buhay noon. Muntikang di ako makapag-aral ng kolehiyo dahil sa problemang pinansyal. Nagkaroon din ng fear ang tatay ko na baka masayang lang ang kanyang effort na pag-aralin ng anak niya tapos di lang magamit pagkatapos graduate. Kasi noon uso yung after graduate na bubuntis na dahil sa pagkukubinsi ng nanay at ng mga kapatid niya, napagdesisyon na ng tatay ko na ipagpatuloy ko ang aking kolehiyo. Maraming salamat, tatay. Pangarap ko talaga noon sa Zamboanga ako mag-aral. Dahil sa isip ko yung malls doon. Kapag sa Zamboanga ako mag-aral, makakasakay ako palagi ng escalator. Escalator. Yun lang po talaga ang rason. Nung nalaman ko na sa Zamboanga ko mag-aral, Diyos ko, ang saya ng heart ko. Gusto ng nanay ko na teacher ang kunin ko at parang gusto ko man din. So I took up Bachelor of Secondary Education, major in English. Di ba nga sabi ko nung elementary ako, bida-bida ako. Ganun din pagdating sa kolehiyo. Naging active ako sa iba't ibang organisasyon sa paaralan. Naging president, vice president, secretary, treasurer, auditor, PIO. Isa lang ang di ko naranasan, ang pagiging muse, tumpak. Charot. Sa hirap ng buhay, kailangan magtipid. Yung akala ko noon na masaya mag-aral sa Zamboanga kasi maraming malls, kabaliktaran ko ang lahat. Pag wala kang pera, di mo ma-enjoy ang Zamboanga. Mabuti na lang madiskarte ang person. May mga friends na nanlilibre, yung iba nagpapagawa ng assignment, tapos nagbabayad, yung iba nanlilibre ng pamasahe, so swerte-swerte lang po talaga sa buhay. School, paaralan to school. Yun lang po ang ruta ko for 4 years. Inspirasyon dinyo tata, pati nanat at ang kainin, tangpukpuk piedra, tabende mais, gulay, tanlabada na kalyentasol, pati dadi among status na bida. Kaya yung salina da akil bida, no kaya da akil. Kaya yung mira agundiya, tali lang sila na kasa, princess, queen, no need na sila trabaha, kaya yaase para kanila. So, nag-aaral ako ng mabuti. Di ako nag-a-absent kahit masakit ulo ko. Competitive ako pagdating sa mga grades ko. In fact, naging dance lister ang person. Kasi sa panahon iyon, sa isip ko, yun muna ang pambawi ko sa mga magulang ko na bigyan sila ng magandang grado. Graduate ako ng March 29, 2019. Nakakaiyak, nakakatuwa. Halong-halo ang nararamdaman. Kung masaya ako, doble ang saya na naibigay ko sa aking magulang. Di ko sinayang ang panahon. Pagka-graduate ko ng March, nag-apply ako agad sa mga private schools sa Zamboanga City. May 7, 2019, nahire ako sa Ateneo de Zamboanga University. Pagkasabi ko na may trabaho na ako, napasigaw ang nanay ko sa tuwa. Sa isip ko noon, finally, may ambag na ako sa family kahit konti. Nalala ko pa noon, for sahod ko, padala ko kaagad sa kanila. At alam niyo yung feeling na ikaw na ang nagpapadala, para ba ang saya mo lang, fulfilling, kumbaga. To cut the story short, ang daming nangyari nung pandemya. Di ako nakauwi sa Basilan at di ko alam na nagkakasakit na pala ang nanay ko. So nung pagkatapos ng pandemic, umuwi ako agad at ang sakit na makita mo, ang nanay mo na nadigdigaya noon. Healthy, masayahin, walang iniinda. Grabeng pagbabago sa katawan niya. Ang payat-payat niya at nakikita mo talagang nahihirapan siya. Nung pagkapasa ko sa Teacher's Board Examination, siya ang unang tumawag.
Nasa Zamboanga ako noon at sumisigaw siya na nagsasabi, "Salamat sa Ginoo, lisensyado na ang anak ko." Pangarap ng nanay ko talaga na maging guro ako at masaya ako dahil natupad ko yun para sa kanya. Dahil sa sitwasyon niya, napagdesisyonan kong mag-resign sa Ateneo at magbaka sakaling mag-apply sa DepEd dito sa atin. I applied last January 2022 and I was hired August 2022. Masaya ang aking mga magulang, especially ang nanay ko, knowing na government employee ng anak niya. Dami kong plano, magpatayo ng bahay, ipasyal sila ng tatay ko, gusto prinsesa ang nanay, mag-business and all. Pero alam niyo ba anong nangyari? November 17, 2022, namatay ang nanay ko. 3 months pa lang ako sa serbisyo. Diyos ko, di ko alam ang mararamdaman ko. Nakuha ko nga ang trabaho, pero katumbas noon ang pagkamatay ng nanay ko. Pwede ba yung tawaging bittersweet experience? Ganun talaga ang buhay. Mahirap siya i-accept. Pero naisip ko na tuloy ang buhay. May tatay pa ako na kailangan ako. So ngayon, I am proud na sa loob ng 2 years and 8 months sa serbisyo, nakapagpatayo na po ako ng bahay at ine-enjoy na ito ng tatay ko. Currently, I am teaching at Cabarrupik National High School at isa na akong ganap na guro. Pangarap lang noon, nakamit ko na ngayon. Kaya yung kindergarten natin na mag-grade 1, yung grade 6 natin na mag-grade 7 ngayon, i-enjoy na lang ang pag-aaral ninyo. Alam ko dahil ka-proud yung mga parents ninyo. Kasi maganda talaga na kayo may interest sa pag-aaral, tapos interesado din ang mga magulang ninyo to support. So yun, gawing inspirasyon si nanay at tatay at ang mga pangarap ninyo. Poverty does not have to be a barrier to success. Many individuals have risen from impoverished backgrounds to achieve significant success through hard work, determination, and a strong belief in themselves. While poverty presents unique challenges, it can also foster resilience and drive. Success is not solely defined by wealth. It can also encompass personal growth, positive impact, and achieving one's goals regardless of one's starting point. I will end my speech with this quote by Gail Devers, and I quote, "Keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work, determination, and dedication." Muli, ako si Ian Landahaw, who was once a dreamer, and now enjoying the dreams I desire. Thank you, and congratulations, my dearest completers and dearest graduates. Good afternoon.